Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, mahalaga na marinig ninyo ito ngayon dahil maraming fake news at maling impormasyon ang kumakalat sa social media tungkol sa tinatawag na 12,000 piso Universal Social Pension. Nakikita ko ang dami-daming videos na nagsasabi na may 12,000 piso pensyon na daw para sa lahat ng senior citizens, mayaman man o mahirap bago pa mag-eleksyon, pero kailangan nating magsalita ng totoo dito. Ang katotohanan mga kapatid ay wala pang ganyang batas na naipasa. Ang Universal Social Pension Bill na naglalayong magbigay ng 1,000 piso monthly pension sa lahat ng seniors, hindi 12,000 piso, ay nakapending pa rin sa Senado ngayong Nobyembre 2025. Yes, napasa na ito sa House of Representatives noong Mayo 2024, pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa Senate Committee level. Kaya kung may nakita kayong video na nagsasabing may 12,000 piso pensyon na para sa inyo, please, huwag kayong maniwala agad dahil ang layunin lang ng mga ganyang content ay kumita sa views at clicks habang kayo naman ay nalilito at umaasa sa pera na hindi naman totoo. Alam ko gaano kahirap ang buhay ngayon, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bigas, gamot at kuryente, kaya nakakagalit talaga na may mga taong nanloloko pa ng mga senior citizens para lang kumita. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil mayroon pa rin kayong mga benepisyo na available ngayon at sa script na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung ano ang totoo, magkano ang mayroon kayo, paano makakuha, at ano ang dapat ninyong bantayan sa mga susunod na buwan. Unang-una, linawin natin ang tungkol sa social pension program na meron tayo ngayon. Ang kasalukuyang programa ng DSWD ay tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens Program o SOCPEN. Ito ay para lamang sa mga indigent seniors, ibig sabihin sa mga mahihirap na senior citizens na walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o anumang private insurance at walang regular na suporta mula sa pamilya. Kung kasama kayo sa mga kategoriyang ito, ang mayroon kayong karapatang tanggapin ay 1,000 piso bawat buwan. Hindi po 12,000 piso, hindi po 11,000 piso na makikita ninyo rin sa ibang fake videos, kundi 1,000 piso lang po monthly. Ito ay tumaas na noong Pebrero 2024 mula sa dating 500 piso dahil sa Republic Act 11/16 na naging batas noong Hulyo 2022. Ang pensyon na ito ay ibinibigay every semester, ibig sabihin twice a year kayo makakakuha ng payout. Sa isang payout, makakakuha kayo ng 6,000 piso na sumasaklaw sa 6 na buwan. Kaya, kung Enero hanggang Hunyo, may 6,000 piso kayo at kung Hulyo hanggang Disyembre, another 6,000 piso. Ang total sa isang taon ay 12,000 piso, pero ito ay binibigay na 6,000 piso kada semester, hindi po lump sum na 12,000 piso na isa lang beses. Ngayon, mahalaga na malaman ninyo kung sino ang qualified para sa program na ito. Ayon sa DSWD Project Development Officer Josie Ann Rivera ng Protective Services Bureau, dapat kayong 60 taong gulang o mas matanda. Dapat walang kayo permanent income or daily livelihood at dapat hindi kayo tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association o kahit anong private insurance company. Dapat rin kayong frail, sickly or may disability o walang regular na suporta mula sa inyong mga kamag-anak na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang economic status ninyo ay tinitignan ng Local Social Welfare and Development Office sa inyong city or municipal hall. Kung hindi kayo sigurado kung qualified kayo, ang dapat ninyong gawin ay pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA
o sa City or Municipal Social Welfare and Development Office sa inyong area. Dalhin ninyo ang inyong OSCAID, birth certificate o kahit anong dokumento na nagpapatunay ng inyong edad. Doon kayo ina-assess kung pasok kayo sa criteria. Ang pensyon na ito ay non-transferable, ibig sabihin, para lang po ito sa beneficiary mismo at hindi pwedeng ilipat sa ibang tao kahit pa kamag-anak ninyo. Para sa mga nakarinig tungkol sa Universal Social Pension Bill, ito ang latest update ngayong Nobyembre 2025. Ang House Bill 10,423 ay na-approve na ng House of Representatives noong Mayo 2024. Ang bill na ito ay naglalayong magbigay ng 1,000 piso monthly pension sa lahat ng senior citizens aged 60 and above, regardless kung mayaman kayo o mahirap, at kahit na may existing pension na kayo mula sa SSS o GSIS. Ito ay isang universal pension, ibig sabihin para sa lahat. Pero ang problema, at ito ang dapat ninyong malaman, ay wala pa itong final approval mula sa Senado at hindi pa nito nakasign ng Presidente. Ang bill ay pending pa rin sa committee level ng Senate since January 2025. Congressman Joey Salcida ng Albay, chairperson ng House Committee on Ways and Means, ay nagsabi na kaya ng gobyerno ang programa na ito at ang gastos ay umabot lamang ng around 88.2 billion pesos annually. Pero hanggang ngayon, walang clear timeline kung kailan ito magiging batas. Maraming lawmakers ang nag-push para sa mabilis na pagpasa ng bill bago mag-adjourn ang ika-19 na Kongreso, pero as of today, wala pa ring final decision. Mayroon ding mga fake claims na kumakalat na ang pensyon ay 12,000 piso at ibibigay daw before the May 2025 elections. Ang Rappler Fact Check Team ay nag-verify na ito ay completely false. Ang video channels tulad ng Pulsong Pinoy at PH Pension Update ay nag-upload ng misleading content na may photos ng President Marcos at pera, pero walang katotohanan ang sinasabi nila. Ang audio sa mga videos ay galing pa sa 2023 interview with former National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano na walang kinalaman sa 12,000 pisong pension claim. Ang DSWD mismo ay nag-issue ng advisory kailan lang, November 27, 2025, na ang social pension program ay para lang sa indigent seniors at hindi sa lahat ng seniors. Sinabi nila na dapat kayo ay mag-disregard ng social media contents na nagsasabing lahat ng seniors ay qualified na para sa universal pension dahil hindi pa ito batas. Ngayon, pag-usapan natin ang payout schedule at kung paano ninyo makukuha ang inyong pension kung qualified kayo. Ang social pension ay binibigay through different channels, depende sa inyong location. May direct bank transfers, may cash cards, at may manual distribution sa designated centers. Ang DSWD ay nakikipagtulungan sa local government units o LGUs para mas mabilis at secure ang payment lalo na sa rural or remote areas. Ang payout dates ay nag-vary per region. Kaya importante na kayo ay nakasubscribe sa official DSWD website at regional Facebook pages para sa updates. Pwede rin kayong mag-check sa inyong barangay officials para sa exact schedule sa inyong area. Karamihan ng payouts ay nangyayari sa first to second week ng start ng semester. For example, kung first semester na January to June, expect ninyo ang payout around early February. Kung second semester na July to December, mga early August ang distribution. Ang isang common problem na naririnig ko mula sa mga seniors ay ang delay sa payout dahil sa discrepancies sa records. Ang pinakamadalas na dahilan ng delay ay may mali sa pangalan, outdated records, o kulang ang documents. Kung ayaw ninyong ma-delay ang inyong pensyon, mahalaga na coordinated kayo early sa inyong Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs. Siguraduhin na accurate ang inyong personal information, may valid government-issued ID kayo, at updated ang contact information ninyo.
kung may nagbago sa inyong address o contact number, agad ninyong i-update sa OSCA o MSWDO para hindi kayo mahirapan. Ang DSWD ay nagpilot din ng digital literacy sessions noong Hulyo 2025 sa ilang field offices para turuan ang seniors kung paano mag-access ng payout updates online para hindi na kayo dependent sa intermediaries. Kung may opportunity na mag-attend ng ganitong session sa inyong area, I encourage na sumali kayo dahil malaking tulong ito. Isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa possible reductions or clawbacks. Sa ngayon, ang 1,000 pisong buwanang pensyon ay hindi taxable dahil ito ay welfare assistance, hindi salary or income. Pero kung sakaling mapasa ang Universal Social Pension Bill at maging batas ito, mayroon pa ring uncertainty kung ano ang mangyayari sa mga current beneficiaries ng SOCPEN. Ang ilang versions ng bill ay nagsasabi na phased implementation ito. Ang ibig sabihin, magsisimula sa 500 piso para sa hindi mahirap na matatandang senior at sa loob ng 5 taon, aabuti ng 1,000 piso para sa lahat. Pero hindi pa clear kung mananatili pa rin ang current 1,000 piso para sa indigent seniors o babaan ito. Ang concern ng iba ay baka ang universal system ay mag-result sa mas mababang allocation per person dahil mas maraming beneficiaries. Pero para sa kasalukuyan, walang bawas sa 1,000 piso na natatanggap ng indigent seniors. Isa pang hidden benefit na hindi alam ng maraming seniors ay ang undisbursed funds provision. Ayon sa Section 8 ng ilang proposed bills, ang undisbursed funds ibig sabihin ang pera na hindi na-claim ng mga beneficiaries ay hindi babalik sa National Treasury kundi i-divide proportionally among active beneficiaries sa last quarter of the year. Kung may mga seniors na hindi nag-claim ng kanilang pensyon, ang pera na iyon ay pwedeng ma-distribute sa mga active na tumatanggap. Pero sa kasalukuyan, ang DSWD ay nag-preserve ng unclaimed pension fund for 2 years at kung hindi pa rin na-claim after that period, doon lang ito reverted. Ang punto ay huwag kayong magpabaya na hindi kumuha ng inyong pensyon dahil hindi ito forever na naka-reserve para sa inyo. Para sa mga seniors na tumatanggap na ng SSS or GSIS pension, mayroon pa rin kayong ibang benefits na pwede ninyong i-maximize even kung hindi kayo qualified sa SOCPEN. Ang SSS at GSIS ay may sariling programs for pensioners. For example, ang SSS ay may PISO fund program na pwedeng investment option para sa members. Ang GSIS naman ay may SOS o Special Order of Service Program at iba pang benefits. Mayroon ding PhilHealth benefits na pwede ninyong gamitin para sa medical expenses. Kahit pa under the Universal Healthcare Act, ang senior citizens ay may additional coverage. Ang 20% senior citizen discount sa groceries, medicines, restaurants, at iba pang establishments ay batas na under the Expanded Senior Citizens Act. Make sure na ginagamit ninyo ito dahil malaking tipid ito sa inyong budget. Dalhin ninyo palagi ang inyong senior citizen ID para makakuha ng discount. Isa pang tip na gusto kong ibahagi ay ang tungkol sa pag-avoid ng scams. Dahil sa dami ng fake news tungkol sa 12,000 pisong pension, maraming scammers ang sumusubok man lamang ng mga seniors. Huwag kayong magbigay ng personal information, bank details, o pera sa kahit sinong nag-aalok ng pabilis o garantisadong proseso ng pension application. Ang legitimate process ay libre at hindi kayo hihingian ng bayad. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok na tutulong na makakuha kayo ng 12,000 piso pensyon kapalit ng bayad, ito ay scam. Report ninyo agad sa inyong barangay o sa DSWD. Ang official channels lang ang dapat ninyong pag-applyan, OSCA, MSWDO, o directly sa DSWD field office sa inyong area.
Para sa mga pamilya ng seniors na nanonood nito, mahalaga na tulungan ninyo ang inyong mga magulang or lolo at lola na ma-navigate ang sistema ng pensyon. Maraming seniors ay hindi familiar sa technology or sa bureaucratic processes, kaya ang inyong tulong ay napakahalaga. Samahan ninyo sila sa application process, tulungan ninyong ayusin ang documents, at bantayan ninyo ang payout schedules para sure na makakakuha sila. Kung mahirap para sa kanila na pumunta sa payout centers dahil sa edad or health conditions, mag-coordinate kayo sa DSWD kung may option na cash card delivery o bank transfer para mas convenient. Ang practical na payo ko sa mga seniors na tumatanggap ng 6,000 piso every semester ay mag-budget ng mabuti. Kahit maliit lang ang halagang ito, pwede itong mag-make a difference kung ginagamit ng tama. I-prioritize ninyo ang basic needs tulad ng pagkain at gamot. Kung may sobra, mag-save kayo para sa emergency. Maraming barangays ay nag-aalok ng livelihood programs para sa seniors na kaya pa magtrabaho. Kung kaya pa ninyo, subukan ninyong mag-engage sa small income generating activities para additional source of income. May mga cooperatives din na tumatanggap ng senior members at may profit sharing. Sa mga nag-aabang ng Universal Social Pension Bill, ang realistic expectation ay maaaring matagal pa bago ito maging batas. Ang Senado ay kailangan pang mag-deliberate at pagkatapos ay kailangan pang aprubahan ng Presidente. Kahit na si Congressman Salceda ay nag-urge na, if there is a time to do this, it's now. Dahil malapit na mag-adjourn ang ika-19 na Kongreso, walang guarantee na maipapasa ito agad. Ang estimate na implementation period, kung sakaling maipasa man, ay baka umabot pa ng ilang taon dahil sa phased approach. Kaya, ang best strategy ninyo ngayon ay focus sa available benefits na meron kayo. Huwag umasa sa mga hindi pa sigurado. At magstay informed through legitimate sources. Ang aking message sa lahat ng seniors doon, kayo ay deserving ng respeto at ng suporta mula sa gobyerno. Ang inyong mga contribution sa bayan ay hindi nakakalimutan. Pero habang hinihintay natin ang mas malaking reforms sa pension system, gamitin natin ng mabuti ang available resources ngayon. Huwag tayong magpapaniwala sa fake news dahil ang layunin lang nila ay manlinlang. Mag-rely tayo sa official information mula sa DSWD, sa ating local social welfare offices, at sa trusted news sources tulad ng Rappler at Philippine News Agency na nag-verify ng facts. Kung qualified kayo sa SOCPEN at hindi pa kayo nag-apply, gawin ninyo na ito. Pumunta sa OSCA or MSWDO ninyo bukas pa lang. Dalhin ang requirements, mag-undergo ng assessment at makakuha ng inyong pensyon. Kung already kayo beneficiary, siguraduhin na updated ang records ninyo at bantayan ang payout schedule. Kung may tanong kayo, huwag mahiyang magtanong sa DSWD hotline or sa barangay officials. Ang impormasyon ay libre at available para sa inyo. Sa huli, gusto kong sabihin na kahit gaano pa kasimple ang 1,000 piso buwanan, ito ay simbolo ng paggalang ng gobyerno sa ating mga senior citizens. Hindi ito sapat, alam natin yan, pero ito ay isang simula. Ang Universal Social Pension, kung magiging batas man, ay isang mas malaking hakbang tungo sa dignified life para sa lahat ng seniors. Pero hanggang doon, kailangan nating maging maingat, informed at proactive sa ating benefits. Huwag tayong mabibiktima ng mga fake news na nag-e-exploit ng ating pangangailangan para kumita. Ang totoo lang ang dapat nating panindigan at ang totoo ay simple. 1,000 piso buwanan para sa indigent seniors through SOCPEN at pending pa rin ang Universal Social Pension Bill sa Senado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kakilalang seniors para hindi sila maloko ng fake news.
Mag-subscribe at mag-turn on ng notification bell para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang retirement benefits. Huwag ninyong kalimutan na tulungan ang isa't isa sa community natin ng seniors dahil tayo-tayo lang ang magtutulungan. Stay safe, stay informed, at God bless you all. Hanggang sa muli, mga kapatid.